Gusto raw pagsabayin ni Pangulong Bongbong Marcos ang plebisito para sa panukalang pag-amyenda sa konstitusyon at ang 2025 midterm elections. Sabi ng COMELEC, kaya naman daw ito pero may mga dagdag na paghahanda na kailangan gawin. At nakatutok si Sandra Aguinaldo. Kung magkasundo ang Senado at Kamara sa pag-amyenda ng economic provision ng saligang batas, kikilos daw ang Commission on Elections o COMELEC para maisalang sa plebisito ang mga economic provisions na gustong amyendahan sa saligang batas. Ang sabi kahapon ni Senate President Juan Miguel Zubiri, gusto raw ni Pangulong Marcos na isabay na ang plebisito sa 2025 midterm elections. Sabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaya naman daw itong gawin. Pero kung siya ang tatanungin, mas maganda sana kung hindi sabay ang eleksyon at plebisito. Sa akin kasi hanggat maaari, maganda talaga na magkahiwalay ang national local elections at ang plebisito upang mas mapaliwanag sa mamamayan kung ano yung binabago. At the same time, makapag-focus naman separately para sa kung sino ang dapat ihalal at ilagay po sa isang pwesto dito sa ating bansa. Kung isasabay daw talaga ang plebisito sa eleksyon 2025, may dagdag na paghahandang kailangan. Isa na ang paghaba ng balota dahil bukod sa pangalan ng mga kandidato, ilalagay pa ang mga tanong tungkol sa charter change na nais paaprubahan sa mga botante. Ito po ay nasa mismong harapan ng balota, wala po sa likod, bago ang listahan ng mga kandidato para sa senador. Kung sakasakali po, medyo hahaba lang po ng konti ang ating pong balota. Dahil mas mahaba ang balota, hahaba din daw ang oras na guguguli ng bawat botante sa pagboto. Wala naman daw dagdag gasto sa gobyerno ang paghaba ng balota dahil sagot na ito ng mirror systems. May kaakibat naman daw na gastos kung ihihiwalay sa eleksyon ang petsa ng plebisito na mangangailangan ng budget na 13 billion pesos. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.